primary franchise. Ang paliwanag dyan ay ganito. Ang korporasyon, pag na-register mo sa Securities and Exchange Commission, tinatawag natin na nagkakaroon siya ng primary franchise. Okay? Ang primary franchise niya ay yung Certificate of Registration na inisyo ng Securities and Exchange Commission. May mga industriya o kaya may mga negosyo nang kailangan mo ng permeso mula sa ibang ahensya ng government bago ka kalakal doon sa negosyo na yon. Halimbawa, ang example na nabanggit kahapon ay yung sa insurance company. Bago ka marehistro at bigyan ng Certificate of Registration ng Securities Exchange Commission, kailangan kumuha ka muna ng isang license mula sa Insurance Commission ng Pilipinas. Yun ang tinatawag or tinutukoy nila kahapon na secondary franchise. At hindi ka marerehistro dito sa SEC kung ala kang pinangahawakan na endorsement or secondary franchise mula doon sa Insurance Commission halimbawa. Ngayon, yung primary purpose at secondary purpose, yun naman yung pinag-usapan natin kanina na naisasaad doon sa Certificate of Registration, sa Articles of Incorporation, ika nga ng korporasyon na meron kang primary purpose doon. Ano talaga yung pakay mo na nagbabago sa bawat isang korporasyon. Yung secondary purpose naman, kumbaga sinasabi natin sa legal jargon, dekahon na yan. Kasi nandun yan dun sa form ng Securities and Exchange Commission. Carl, itong kwento na to na on that year, nagpautang ng 11 million, that year, nagsara din, anong tingin mo dito? Normal ba ito? Anong impresyon ang binigay sa iyo nito? Para sa isang taong na hindi mo naman kabisado yung corporation code po, parang kahina-hinala, parang paano nangyari yun? Parang it existed only for that transaction ba or something? Parang may nangyayaring fishy sa likod. Pero maganda tong nangyayari kasi na-explore talaga natin kung mayroon mga ba talaga nangyari. Mark, kahapon isa rin sa mga napagtalunan din, maging ng mga senator judges, itong tungkol naman dito sa testimonya ng second witness, na nagtalo yung defense and prosecution kung kailan nga ba dapat ideklara itong property na ito, itong condominium na sa The Columns, na kung kailan ba na-acquire, dapat idineklara sa SALN o kung kailan itinurn over. Attorney Joey, alam ko, tinanong ko na sa iyo to kahapon, pero para dun sa mga hindi nakapanood, kailan po ba talaga dapat ideklara? Oo. Magandang katanungan ulit yan, ano? Kasi ang pinagtatalunan dito, kailan mo ituturing na iyong pag-aari na ang isang condominium unit or kalupaan. Okay? Ngayon, ang tanong dyan is, ito ba ay nangyayari kapag nakuha mo na yung deed of absolute sale na nagpapatunay na fully paid na, no? Bayad na sa kabuuan yung property na binili mo at inisyuhan ka na ng tinatawag nating certificate of title? Or ito bang year of acquisition or pag-aari ay nagsisimula lamang kapag ikaw ay pumasok na dun sa lupa at nagtayo ng bahay, or in the case of a condominium, kung ikaw ay pumasok na at hawak na ang susi sa condominium. Okay? So magkaiba to kasi minsan maaaring nabayaran mo na at may titulo ka na, pero sa gaya ng ehemplo kahapon, hindi pala sila kontento, naghintay pa ng matapos ang ilang repairs bago nila kinuha ang susi mula dun sa developer. Ngayon, sa aking pag-aaral sa batas nung mahigit ng 20 taon ang lumilipas, ang laging tinuturo sa amin noon at maraming Supreme Court decisions na pwedeng pagbasihan, ang sinasabi yung pag-aari ay nagsisimula kapag nakuha mo na yung titulo sa lupa, yung tinatawag na constructive ownership. At mukhang nakapagtataka na batikusin or kontrahin ito ng defense sa kanilang mga statements kahapon, dahil dito sa Statement of Assets and Liabilities ni Chief Justice Corona, sinasabi naman nila na yung year of acquisition nitong condominium nga na pinag-uusapan sa Columns sa Makati ay 2003. So parang sila mismo ang umaamin na ang year of acquisition is 2003, lamang nilista nila ng 2010 lang. Correct, oo. Okay. Puntahan po muna natin yung reaksyon ng ating mga kababayan sa mga kaganapan kahapon. Isang session po. Yung konti lang po yung mga tawag doon, mga witness po ba yun? Witness po, yun nga, na konti nga lang po witness, pero sinasabi po ng prosecutor na may more than 100 pa po silang witness. Lang po, pero magaling din po yung sa defense kasi kahit pa paano po, hindi po nila na tawag doon, hindi po na kakagawa po sila ng way para
malabanan, madepensahan po nila yung mga mga binabato sa kanila ng mga persecution. Dito, nalalaman natin na may improvement na po na yung sinasabi po ni President Noynoy na i-clear po niya lahat ng mga kurako dito sa bansa. At least ngayon po, nakikita po namin na may improvement po talaga. At yan nga po ang reaksyon ng ating mga taong bayan. Sabi nung unang na-interview natin, Mark, no? Dalawang witnesses lang daw, so parang naiinip na sila. Ikaw, Carl, anong nararamdaman mo kahapon? Dalawang witnesses, nung isang At araw, isa 100 lang. pa. Oo nga po eh. Ang buti nga po kahapon parang matunog sa Twitter na nagsalita na si Senator Lapid. So parang marami po na-excite doon. So mga little things like this, mas naiingan yung manood. Kahit pa paano, mas dumadami paminsan-minsan yung nanonood. Pero ang dami pa pong witnesses. Pero yung Good luck. Senator Lapid, kahit nasa Filipino yon, sa tingin nyo, maganda naman yung katanungan niya, di ba? Opo, marami po nagulat. It was a Totoo valid po. question, actually. Opo. And sinagot ito ng prosecution. Yes. At maraming natuwa na kasama siya sa paglilitis na ito. Okay, at kay Attorney Joey Pakilinaw nga yun, informasyon na natanggap natin na hindi pala member ng board or hindi incorporator si Mrs. Corona. So, paano yun na nakautang nga sila doon at binigyan sila ng ganung tiwala na napakalaking halaga? Yun nga, medyo nakakabigla nung nalaman natin kahapon. Tinignan yung Securities and Exchange Commission records ng Basa Guidote at mukhang hindi lumalabas na shareholder, hindi lumalabas na director si Mrs. Corona. So ang katanungan ay kung wala siyang relasyon dito sa corporation, paano siya nakakuha ng ganong kalaking halaga? No? Ang maraming nagsasabi ay since kamag-anak niya yung mga incorporators, stockholders and directors ng Basa Guidote, siguro yun ang naging basihan kung bakit siya napautang. Kasi maaring ang lumabas dito ay by character reference lamang. Wala siyang sinanla, wala siyang minortgage or inoffer na security sa kanilang pagkakautang kay sa Basa Corporation. At maraming salamat, Attorney Joey and Carl. Mamaya makakasama natin sila throughout the program. Samantala po ay tingnan po natin itong mga feedback mula sa Twitter and Facebook pages. Pero bago yan, Mark, alamin muna natin, panoorin muna natin itong report ni Bianca Piedad. Sumpung araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, ipinagpatuloy ng prosekusyon ang presentasyon ng ebidensya para sa Impeachment Article 2. Unang sumalang si Securities and Exchange Commission Corporate Registration and Monitoring Department Director Benito Cataran. Nakasentro ang testimonya sa dissolution ng Basa Guidote Enterprises Incorporated kung saan nag-cash advance umano si Corona ng 11 million pesos mula sa nasabing korporasyon noong December 2003. Ito umano ang lumabas sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth ng punong mahistrado. Nais naman patunayan ng prosekusyon na hindi na maaari pang magpahiram ng pera ang isang korporasyon na na-dissolve na. After the revocation order was issued, the same became final and no action was taken by the corporation to revive the same, Your Honor. Lumabas sa testimonya ni Cataran na binawi ng SEC ang Certificate of Registration ng korporasyon dahil hindi ito nagsumite ng General Information Sheet simula pa noong 1991 hanggang 2003. Dahilan upang tanggalan ang BGEI na Certificate of Registration. We revoke the registration if the corporation has not been submitting reports, EIS and FS, for at least 3 years. Hindi naman malinaw sa SEC kung patuloy pa rin ang operasyon ng BGEI matapos ito. Muli naman inalam na impeachment court ang basihan ng issue ng nabanggit na korporasyon. Sagot ng prosekusyon, hindi na maaaring magpahiram ng pera ang isang korporasyon na hindi narehistrado sa SEC. Kahit patay na yung korporasyon, kung family corporation to kung may bank account o may pera sila, pwede pa rin sila magpautang So anong relevance kung buhay pa yung korporasyon o hindi? Hindi po ba ang dapat natin patunayan to kung totoo o hindi na nagpautang yung corporation? Yun ang pinupunto natin dito. Hindi kung buhay ang korporasyon o hindi. Kasi kahit patay na ang korporasyon, de facto wise, you can still get the money. Iginiit din ng presiding judge na lumilihis ang prosekusyon sa punto ng testimonya ng kanilang testigo. Nasermonan din ito ang testigo ng prosekusyon. I think you are misinterpreting the corporation law. I'm sorry to tell you, I'm teaching you corporation law.
Samantala, binigyang diin sa press briefing ng depensa na ang core issue ng Article 2 for impeachment ay ang deklarasyon ng SALN ng punong maestrado. Sumunod na nagbigay ng testimonya si Assistant Vice President Nerissa Joseph ng Ayala Land na patungkol naman sa The Columns condo ng mga Corona sa Makati City. Iprinisinta nito ang mga dokumento na magpapatunay na bumili ang mag-asawang Renato at Cristina Corona ng The Columns property sa halagang 3 milyong piso noong 2004. Kinumpirma naman ni Joseph na ito ay binayaran sa installment basis. The first installment was on April 28, 2003. The second installment was paid on October 10, 2003, Your Honor. And the final payment of the third installment was paid upon advice, which based on our official receipts. Nagpasya noong una ang depensa na ipagpaliban muna ang cross-examination kay Joseph. Subalit nang wala nang maiharap sa witness stand ang prosekusyon, nagdesisyon ang depensa na isagawa na ito. Pinamarkahan naman ang iprinisentang sulat mula kay Mrs. Corona na may petsang June 11, 2008. Argumento ng depensa, walang dokumento na magpapatunay na tinanggap ng kliyente ang condo unit na itinanggi naman ng testigo ng prosekusyon. Ipinag-utos naman ng presiding judge na magsumite ng memorandum ang magkabilang panig sa Lunes upang malaman kung sino ang nagsasabi ng tama. Para sa People's Television, Bianca Piedad. Maraming salamat, Bianca. Sa punto ito, kasama po natin, as always, representative ng depensa at siyempre ng prosekusyon. For the defense, Attorney Rico Quicho. Hi, good At afternoon. para sa prosecution, Kasama naman natin Congressman Erin Tanyada. Welcome back po, sir. Magandang hapon, Kathy at Mark. kahapon, Congressman, nakadalawa tayo at medyo it was a little rough din at maraming debate on some legal issues. How did you find that day for the prosecution? Well, we still were able to establish certain points that para sa amin, ang gusto lang ipaalam, no? And para maliwanag sa lahat. Per SEC records, no? Hindi na nag-ooperate ang Basa Guidote Enterprise. Ngayon, kung may winding up sila, kung may ginagawa pa sila after, nasa depensa na kailangan i-prove na nakakuha ng utang talaga. So yun lang naman ang objective nun. Hindi na nag-ooperate at walang dokumento na fina-file ang Basa Guidote Enterprises sa SEC. Attorney Quicho, kahapon po ay may inilabas si Justice Cuevas na cheque. Yes. At ito po ay nagkakahalaga ng 34 million pesos. Pakipaliwanag po sa ating mga kababayan ang kahalagahan nito para sa Sapagkat inyo. nakita natin sa paglilitis kahapon, pinapakita ng prosecution na unang-una hindi totoo na may cash advance or nag-loan or humiram ng pera si Chief Justice Corona sa Basa Guidote Enterprises, ano? At pangalawa, gusto nilang ipakita yon sapagkat pag napakita nila na hindi totoong umutang si Chief Justice, sasabihin nila, saan galing yung 11 million dun sa SALN niya? So, kahapon, pilit nilang pinapatunayan na hindi na maaaring gumalaw or mag-operate yung Basa Guidote, no? Sapagkat na-revoke na yung kanyang franchise. Kaya during doon sa cross-examination ni Mr. Cataran, tinanong siya, alam mo, meron ka bang personal knowledge o alam mo ba kung ano yung nangyayari dyan sa Basa Guidote Enterprises? Sabi niya, wala, hindi niya alam kung ano nangyayari. Kaya si Justice Cuevas kahapon, pinakita sa kanya yung cheque. Sapagkat yung cheque na yon, mangangahulugan na yung Basa Guidote, una, ay isa siya talagang lehitimong korporasyon. Pangalawa, yung korporasyon na yon ay may mga assets, meron silang mga properties. At pangatlo, merong kapasidad yung kumpanya, no? At ito yung cheque na to, ito yung 34 million, I think it was issued June or July of 2001. No? So nagpapakita na nung panahon na si Chief Justice ay umutang or nag-cash advance dun sa kumpanya ng kanyang may bahay, ay meron talagang pinagkunan ng pera. But ito, whether it really went into the company, whether it was authorized, etc., ang question na, medyo parang inconclusive, Congressman, yung mga nangyari kahapon, or yung mga conclusion, maybe because the person testifying was really not competent to answer on the transactions, on the nature of the corporation. Tanong, ipupursue pa po ba ng prosecution yung linya na ito? Well, yung purpose ng presentation ng testigo kahapon was just to
ipakita na talaga na hindi na sa mata ng SEC, hindi na nag-ooperate nga ang Basa Guidote Enterprises. One, failure to file GIS since 1991 up to the present. Two, nung nirevoke yung korporasyon, yung lisensya ng korporasyon from 2003